On the way tayo papunta sa nanay ko at samahan nyo kami at may pupuntahan tayo. Medyo matagal na tong pinuntahan natin, kaso ngayon ko lang talaga siya na-edit at ngayon ko lang siya nagawa ng paraan para mapagduktong-duktong yung mga reels na meron ako. Meron akong ginawang content dito, kaso nung time na inaayos ko na ay nun ko lang nakita na corrupted pala yung mismong memory card. Nung time na nakita ko nga yung corrupted ko na memory card, sobrang nanghinayang talaga ako sa mga video at pictures na meron doon. Dahil lahat ng hinto namin or pinuntahan namin ay may picture sana ako, kaso wala na akong na-upload na picture or video man lang. Itong i-upload natin na to ay galing lang sa mga reels yung iba at galing sa mga pictures or video nung iba. First time namin pumunta dito sa lugar na to, nakasama ang nanay at tatay ko, pati na rin ang kapatid kong bunso at kasama rin ang ina. Buong pamilya nga kami at kasama din yung kaibigan ng kapatid ko, pati yung anak-anakan ng nanay at tatay ko at kasama din namin ang lola Ode. Nung time na pumunta kami dyan ay bumabagyo, talagang umuulan-ulan siya. Kita naman sa windshield talagang may patak ng ulan at nagwa-wiper pa yung asawa ko. Yung asawa ko at yung tatay ko ang nasa harapan. Sinabihan ko yung tatay ko na mag-video dyan sa harapan, kaso ayaw niyang mag-video at ako na lang daw ang mag-video, kaya ang ginawa ko, sinum in ko na lang yung mismong windshield. Dahil nasa likuran ako, gusto nga sana namin na hindi muna tumuloy, kaso may reservation kami sa hotel. Hindi naman namin pwedeng ipa-cancel agad yung reservation na yun. May nabasa kasi kaming rules dun sa mismong hotel na 3 araw daw bago yung mismong check-in mo, dun ka lang pwedeng mag-cancel. Kinabukasan na yung punta namin, saka lang namin nalaman na may bagyo. Nagdadalawang isip nga kaming tumuloy dahil bundok yung pupuntahan namin. Siguro naman alam nyo na kung nasaan tayo at nagbabike na nga yung mga bata. Nung patapos na kaming magbike, saka napagtanto na meron palang bike na may payong, kaya umaambon-ambon at medyo nababasa kami. Buti na lang at may mga hoodie yung mga jacket namin at may sombrero naman si Kuya Yuri. At nung dumating kami dyan ay pagod na yung kapatid ko at yung mga kasama niya kakabay. Kaya kami naman ang pumalit. Inaya ko silang mag-boating, kaso ayaw sumama ng kapatid ko. Saka nung kaibigan niya napagod talaga sa kababay, kami na lang daw ang mag-boating. Sinasama namin ang aking tatay, kaso ayaw talagang sumama. Kaya naiwan siya dun sa pangpang at kami na lang ang nag-boating. Kasama naman namin ang aking nanay, pati na rin ang anak-anakan ng aking nanay. Medyo kumalma naman ang langit at tumigil lang konti ang ambon at ulan. Kaya kami nag-boating, pero kung umuulan or umaambon ay hindi talaga kami magbo-boating. Ang hirap mag-voiceover pag may asong nasa paligid mo. Hindi ko alam kung naririnig yung mga kahol ng aso at may mga kapitbahay kami dito na may aso na laging galit na galit. Kaya minsan pag tumatahol sila ay lagro kami tumatagal sa kabo-voiceover dahil huminto ako. Nung nasa kalagitnaan na kami nung lake ay bumalik na rin kami dahil pagod na yung mga nagsasagwan. Sinubukan ko din naman kasing magsagwan, kaso hindi kami umuusad. Nahihirapan kami magsabay ng asawa ko sa pagsasagwan. Buti na lang at babalik na kami at umaambon na naman na medyo malalakas ang patak. Nagkakatamaran niyang mamasyal dahil puyat at pagod. Tapos malamig pa ang panahon at umuulan. Mas masarap matulog, kaso hindi pa kami pwedeng pumunta sa aming hotel dahil 2 PM pa ang check-in namin. Kaya no choice kami kundi mamasyal kung saan lang maluwag at pwede naming puntahan. Halos iilan lang din yung napuntahan namin kahit maaga kaming nakarating diyan sa Baguio kasi nga po ay umuulan. Nakakatamad talagang bumaba lalo na kung may mga akyatin na kagaya niyan. Madulas ang daan at baka kami madulas. May kasama pa kaming mga senior at ng bata. Yung mga senior citizen ay yung iba ay naiwan na lang sa sasakyan. Kasama na rin yung asawa ko kasi senior citizen na ay ang mga naiwan. Pero kasama na rin siya sa naiwan sa sasakyan. Ayaw na ayaw talaga ng asawa ko ng mga gantong akyatin at lakarin.
natin. Kaya nagpaiwan na rin siya katulad ng mga senior citizen sa loob lang ng sasakyan at doon na lang daw siya. Dati nakaakyat naman na yung asawa ko dito, kaming apat ay nakaakyat na dito. Pero kasi ngayon ay siya yung driver nung sinasakyan namin, kaya mas gusto niyang magpahinga sa sasakyan at napapagod daw siya sa pagdadrive. Kaya hinayaan na lang namin muna siyang magpahinga sa sasakyan. Bababa na sana kami niyan pero umuulan ng medyo malakas at iilan lang yung payong namin. Yung ibang bata ay hindi nagsipagdala ng payong. Kahit naka-hoodie or naka-sombrero ay medyo malakas talaga yung ulan. Yung dalawang bata ay nanunood dun sa gilid dahil may nagpa-practice parang dragon dance ata yung pinapractice nila doon. At ayun nga yung dalawang bata, bawal mag-video dun sa loob pero nakuhanan ko ng ilang segundo. Inalis ko naman agad nung nakita kong bawal at napakaganda ng view dito. Tignan nyo naman ang view. Nandirito nga kami sa gilid at nagpapatila ng ulan. Pero naiinip na yung iba naming kasama at gusto na talagang magsibaba. At ayan, medyo umaambon ng medyo malakas. Nauna na nga si Jentong at ang Lola Odette. At ayan sila. At sumunod naman yung kapatid ko na nakapayong kanina at yung nanay ko. Pati na rin yung dalawang magkapatid. At si Kuya Yuri ay kasabay ko naman. Dahil tatatlo lang yung payong nadala namin sa itaas. Dapat mag-early check-in kami kaso may tao pa daw sa room namin.